Isang napakahalagang anunsyo ang inilahad ng Queen of All Media na si Kris Aquino sa Fast Talk with Boy Abunda. Huling habilin ni Kris, ipinagkakatiwala na niya kay Tito Boy at dito pala mapupunta ang lahat ng kanyang yaman sakaling siya raw ay sumakabilang buhay na. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Personal na ipinaalam sa publiko ng TV host actress na si Kris Aquino na malala na ang kanyang kalagayan at anumang oras ay maaaring huminto ang tibok ng kanyang puso. Ito ang malungkot na inanunsyo ni Kris sa Fast Talk with Boy Abunda ngayong Miyerkules, February 14, 2024 nang makapanayam siya ng host at matalik na kaibigan na si Boy Abunda. Ang muling pagharap ni Kris ay kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 53rd birthday ngayong Valentine's Day. Ayon kay Kris, marami siyang tagahanga at mga kaibigang patuloy na nagdarasal para sa kanya, kaya nais nitong siya mismo ang magsabi ng kasalukuyan niyang kondisyon. Napagdesisyonan daw ni Kris na ibahagi ito sa publiko dahil kailangan daw niya ngayon ng tulong. Humiling siya ng dasal para mapagtagumpayan niya ang gagawin sa kanyang medical procedure sa Lunes, February 19, 2024. Ito raw ang huling tsansa ni Kris para madugtungan pa ang kanyang buhay. Aminado rin si Kris na hindi pa siya handang mamatay. Aniya, kailangan pa siya ng kanyang mga anak at nais pa niyang makita sila na tumatanda. Tila naghabili na rin si Kris sa kanyang pamilya, mga kaibigan, tagahanga at kay Boy Abunda kung sakasakali mang hindi magiging successful ang procedure na gagawin sa kanya ngayong Lunes. Huling dasal daw ni Kris sa Diyos ay dugtungan pa ang kanyang buhay para muling makapagbigay ng saya at pag-asa sa kanyang mga fans. Inarap ko na to because alam ko na bawat araw, especially now birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that because Ben is only 16. I made a promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko. Kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Ako mismo, ako lang ang nagpalaki dun sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But on the flip side of that, after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. That's why I want to take this opportunity, Boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa mga pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari. Pero akong dalawang kaibigan na lilipad dito para samahan yung 2 boys. And you also promised me, sorry dun sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawagan ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano to be here with me. I love you so much and I'm entrusting them with you because the 2 will actually be going home by the first week, in 2 weeks. Why did I decide on this? Because naawa ako dun sa dalawang bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Chrissy, go ahead. Yes. No, Go ahead, boy. No, mabilisan lamang kasi ito ang tanong ng maraming tao. Bakit ang hirap gumaling ni Kris Aquino? You have the best doctors, you have the meds there. Bakit ang hirap-hirap pagalingin itong mga sakit na sinasabi? Just very quick, Kris, we have 2 minutes. Okay, pinakamabilis na sagot. 3 pages yung laman ng binibigay sa mga doktor na ito yung mga bawal na gamot kay Kris. Boy, pati pwedeng pangalanan na yung brand para maalaman na lang ng mga tao sa Pilipinas. As simple as Biogesic, as simple as Ponstan, Advil, yung mga fever reducers, lahat yan allergic ako. Lahat ng gamot na halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Yung mga steroids na binanggit ko, lahat yan may side effect sa akin na meron akong pinagbabayaran. Mabibilang mo siguro sa 10 daliri kung ilan lang ang pwede kong gamot na pwedeng i-take. And apart from that, gumawa sila ng total blood panel para malaman ko ano yung mga allergies ko. Boy, ultimo, damo, grass. Okay. Allergic ako. At ultimo yung butil ng alikabok. Pag nahihinig ako yan, at
hindi nakapurify yung hangin. Hindi po ito kaartihan, totoo. Naninikip na, nag-asthma attack na. I understand, Chrissy, now. Gan- I get your point. Ang daming hindi pwedeng Correct. gamitin sa akin. Right. Kumbaga, ito na lang. Papasok ka sa gera, ang mga kalaban mo, lahat naka-arbalite, lahat sila may mga assault rifle. Ikaw? Binigyan ka ng butter knife or Okay. binigyan ka ng isang tinidor. Okay. Yun lang ang panlaban. Okay. Pero, buhay ako ngayon and alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa to because ito lang yung sinabi ko sa ate ko na, ate, if something happens to me, it will show people na prayers hindi pinapakinggan ng Diyos sa madasal ng napakaraming tao. Chrissy, talking about dasal Dapat- and ate, that is my last question. Ano ang dasal mo? To close this conversation, ano ang dasal mo, Chrissy, ngayon? I just want to thank God. Gusto ko magpasalamat because people I do not know, people na have never met me, yung mga hindi ko kilala, everywhere, boy. Kanina kasi may nag-deliver ng pagkain dito. I was asleep, pero may dala sila ng mga prayer booklet. Ang laki ng community dito sa LA, and I barely go out, but when my sons are out, they're recognized, and lahat, wala akong na-encounter na hindi nagsabi sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga taong alam na kaibigan ko sila, na pinagdarasal nila at sinasabi nilang kailangan siyang gumaling kasi meron pa kaming hinihintay galing sa kanya. Gusto pa namin siyang mapanood. I cannot promise you that. Kasi ang dami nang hindi ko kayang gawin. Pero ito po ang pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pinakamagandang regalo. Yung pagmamahal ninyo at pagsuporta ninyo at yung pagdarasal ninyo. Kasi wala naman akong nagawa para sa inyo. Pero kayo, sobra yung binibigay niyo sa akin na lakas because I know na you're praying for me. And that's the biggest gift anyone can give. Okay. Can I just say, boy, para sa mga kapatid ko, I miss them so much. I love them so much, but it's so hard. And to all my friends also who are there, sa lahat ng mga gumawa ng paraan just last week, nandito si Ding Dong Avansado, yung aking inaanak, na nag-spend talaga ng 4 na oras para makipagkwentuhan sa akin. Malalaman mo kung sino talaga yung matotoong mong kaibigan. Dahil talaga gagawa at gagawa sila ng paraan. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA. Dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. And also to our friend, Miss Jessica Soho, kasi boy, alam mo naman na sa kanya nakapangako yung interview na to, pero nung nalaman niya na sa'yo ko binigay, wala siya talagang pag-aalinlangan. Dahil alam niya na you are like a brother to me. Maraming salamat, Chrissy. May I just say also, Go ahead. thank you very, very much. Congratulations sa bago mong kontrata. Kasi siguro mag-share ka na sa mga medical bills ko. Maraming salamat. No, because- Happy Valentine's and happy birthday, Chrissy. Don't laugh, that's your gift. Okay. Okay, yeah, I saw the contract signing, kaya pwede kita, sa'yo na ako mangungumisyon. Okay. At kasi nangako ako, Viel just messaged me. Would you believe my sister Viel said, I hope may nag-ayos sa'yo, I hope base kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talaga I love- pipilitin ko because ang next, my next chapter is to become a stage mother. Okay. Okay? Mangyayari yan. But that's for another Yes. interview. Maraming Okay. salamat, Chrissy. I love you, boy. I love you And so much. Happy birthday. Sa lahat Happy ng mga Valentine's. nanonood sa Kapuso, maraming salamat. Maraming Happy Valentine's Day. And I'm 53 now. I want to still be here when I'm 63. You will. Maraming salamat. I love you, boy. I love you. Bye-bye, Salamat. everybody. Bye-bye, Chrissy.